So eto mga sangkay, usap-usapan po ngayon si Senator Bato de la Rosa, mga sangkay, na pinagdududahan po ng mga DDS na siyang nagtatraidor daw po kay PRRD. Hello, what's up guys? This is me. I'm back sa ating vlog ngayon. So ngayon, usap-usapan po. Ito yung chismis, no? Usap-usapan di umano, no? Na itong si Bato de la Rosa daw, okay, ay nagtatraidor kay Tatay Digong. Yan po yung mga, kumbaga nakikita ngayon mga sangkay na mismo yung mga DDS na mga influencer, nagsasalita po. Pag-usapan po natin yan, pero bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe yung ating YouTube channel dahil tayo po, mabilis po tayong umaakyat. Road to 2 million subscribers na po tayo. So kung gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, tapos i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page, okay? Ngayon, eto na. Tingnan na po natin. Ayan. Ito, si Tio Moreno, nagsasalita na po mga sangkay laban po kay Senator Bato. Ay, nako po mga sangkay. Ito na ang nangyayari. Sabi na ng post pro Duterte vlogger Tio Moreno, tinawag na duwag si Senator Bato de la Rosa. Okay? Sabi po niya dito, contempt na sana, naging bato pa. Senator Bato once again proved he's all bark and no bite, despite all the opportunities given to him by former President Rodrigo Duterte. Naku po, mga sangkay, grabe. Bato failed to deliver when it mattered most by acting mas may ngipin si General Torre sa kanya. In all honesty, even the Quadcom had more backbone than Bato. So yan po mga sangkay. Sabay-sabi dito, sayang Bato na sana, naging duwag pa. Ang tingin ko dito mga sangkay, tingin ko hindi si Bato kumbaga hindi si Bato nagtatraidor Ang tingin ko dito, naduduwag. So tama po dito si Tio Moreno. Pero yung iba naman mga sangkay, ang kanilang basa dito, no, na tinatraidor si PRRD kasi halos wala pong magawa talaga si Senator Bato. Naalala niyo mga sangkay nung si Tatay Digong sinundo sa airport para dalhin po doon sa Dahig. Ngayon mga sangkay, itong si Senator Bato absent sa eksena. Wala sa eksena. At sa totoo lang, nagtago pa nga po si Senator Bato, di ba? Hindi matawagan, hindi makontak, walang may alam kung nasaan siya. Sa sobrang niyang takot, siguro iniisip pa niya na baka dalawa sila mayroon pong warrant. So, lumabas po siya after po ng isang araw mga sangkay. Naingay, na hinahanap po siya. Ngayon mga sangkay, eto na. Pinagdududahan na po siya. Mismo mga sabi pa nga po dito ni Tio Moreno, despite ng mga oportunidad na binigay sa kanya ni Tatay Digong, no? Hindi po siya magiging senador kung wala pong PRRD. Tandaan niyo po yan, mga sangkay. Hindi po siya magiging isang senador. Hindi din po siya magiging PNP chief kung walang isang Tatay Digong. Ganyan po katindi ang naitulong sa kanya ni Tatay Digong. Tapos ngayon, mga sangkay, parang iniiwan sa ere. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, naalala niyo mga sangkay, yung una niyang statement, sabi niya, sasamahan niya daw po si PRRD. Pero nung time na mga sangkay, diba, nasa kote na, ang sabi niya, hindi ako sasama. Dito lang ako sa sarili kong bansa. Kita niyo mga sangkay, mas matapang pa po si PRRD na hindi yung apelyido Bato. Di ba? Ngayon, mga sangkay, ito basahin po natin. Ito may nag-post. Ito ay pro-BBM. Siyempre, si Mark Ian. Mark Ian, mabuhay ka. Ito.
nag-ano po siya, nagsalita po siya dito sa pasabog ni Tio Moreno. Ngayon, sabi po niya dito, DDS, wake up. Hindi ako DDS but I know betrayal when I see it. Bato de la Rosa owes everything to President Duterte. Lahat ng meron siya ngayon dahil sa pangalan ni former President Digong. Chief PNP, Senator, National Fame, lahat yan galing kay PRRD. Pero nung oras na si Duterte na ang nasa alanganin ng hinuli at inaresto ng harapan, asan si Bato? Medyo nalungkot ako sa part na to. Kasi real talk, guys. Wala po talaga si Senator Bato paramdam, natakot mga sangkay. Tahimik, walang tapang, walang kilos. Walang ipinaglaban. Nagpakita lang ulit nang nakita niyang uminit na ang isyo, di ba? Ngayon, bigla siyang nag-contempt kay Ambassador Laka Nilaw. Pero alam naman niyang mababasura rin ng Senate President yon dahil usapan na nila yon. Gimmick lang. Pakitang tao. Ginamit lang ulit ang pangalan ni Duterte para sa sariling political image. Ayun, mga sangkay. Sa mga DDS dyan na nakakapanood, ano ang inyong opinion sa ganito? Tapos aasahan niya, iboto nyo pa rin siya? Ito yung tinutukoy, mga DDS. Sabi nga ni Tio Moreno, isang kilalang taga-suporta at malapit kay Inday Sara Duterte. He had the perfect moment to act, but instead of being a rock, he crumbled. Ang tapang na inaasahan nyo, wala kay Bato. Ang loyalty na ibinigay ninyo, hindi niya kayang ibalik. DDS friends and relatives, huwag kayong magpaloko. Pinaglalaban nyo si Tatay Digong buong buhay ninyo. Pero si Bato, nasa tabi lang kapag convenient sa kanya. Exactly. Totoo yan, mga sangka. Ito, real talk lang, ha. Ako, nagulat talaga ako nun. Nung time na na-shock si PRRD doon po sa airport. Lahat na po, mga sangkay, nagkanda gulo-gulo na. Walang Bato na nagparamdam. Diba? Sino yung nandun? Si Bongo. Diba? Siya lang po talaga. But the rest, mga sangkay, wala. Yun ang problema, mga sangkay. Karamihan pa sa mga pro-Duterte, like Panelo at iba pang mga wala, mga sangkay. Tanging nag-iisa lang, Bongo, naghahanap ng solusyon. Dala yung doktor, mga sangkay, sinundan ni Bongo yung sinasakyan ni PRRD, kung sino man ang sumundo sa kanya. Diba, mga sangkay? Pero yung Bato at iba pang mga alipores ni PRRD, wala, mga sangkay. Bakit? Ginamit lang po nila si PRRD, mga sangkay. Real talk po yan. Sabi niya dito, pag hindi na uso si Duterte, baka iwan lang niya kayo ulit. Pag delikado, tahimik siya. Bato is not Bato. Hindi siya matibay. Hindi siya totoo. Baka ginagamit lang kayo para sa boto. DDS friends and relatives, huwag nyo nang iboto si Bato. Let him lose. Let him know you're not stupid. Let him feel the pain of betrayal he gave you. Kung talagang pro-Duterte ka, don't vote for a man who disappeared when Tatay Digong needed him the most. Boom. Kita nyo na, mga sangkay. Pinagdududahan na po siya ngayon ng marami. Mga DDS. Bakit? Wala eh. Absent. Pabago-bago ng sinasabi. Nagtatapang-tapangan sa harap ng media, mga sangkay, pero sa actual, wala. Diba? Alam niyo yung itong ganitong klaseng betrayal, no? Hindi na siya hindi siya bago pagdating kay Senator Bato. Naalala niyo, mga sangkay, yung dating Senate President, 'di ba? Anong ginawa niya? Yung pinalitan po, mga sangkay, si Mig Zubiri. Tropa, dikit, mga sangkay. 'Di ba? May paiyak-iyak pa.
May payakap-yakap pa. Akala naman ni, hindi bumoto, natanggalin. Yung dating Senate President. Yun pala, malaman-laman po ni Mig Zubiri, isa pala sa pumirma. So mga sangga, hindi na po talaga bago. Kay Senator Bato. Well, kung ikaw ay DDS, ano po ang opinion mo dito? Ano ang nakikita mo kay Senator Bato? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Sangkay Revelation, hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.